Moneymen! So, andito na naman tayo sa panibagong series na Tapsilog. Ayan na. So, andito na tayo sa pang-anim. Pang-anim na ba to? Pang-anim na ata na brand ng tapahan or restaurant or kainan na tapahan na nag-o-offer. Restaurant or kainan na nag-o-offer ng Tapsilugan. So, ito ang Super Bex. So, price ranges from 140. Oo nga, 140 lang siya halos lahat ng meal nila. And if I remember it right, several years ago, parang 100 lang siya or 99. Ging 120, 130, ngayon 140 na siya. Next year, mga 180 na rin yan dahil sa inflation. Pero guys, nag-offer sila, meron silang tapa, may pork chop din sila, bangus, sisig, tocino, and sisig. So, ayun nga, iba't iba. Yung mga typical Tapsilugan. Pagkakaalam ko sa chismis at saka sa pagtatanong, kasi ang dami ng branches ito lately eh. Sa Santa Rosa sila, Tagapo, nagsimula, or Kabuyaw. And college pa ako noon, dati silang Starbucks. Tama ba? Sila rin ba yun? Isa lang. Let me know in the comment section if sila din ba yung Starbucks na yung logo nila, nasa along National Highway sila, parang logo ng Starbucks talaga. Tapos Starbucks ang pangalan, pero tapsihan siya. So, ang lagi kong in-order dito, swear, hindi ako umorder ng ibang pagkain. Ang in-order ko lagi dito is yung pork chop nila. Kasi for its price, malaki na siya. And usually, minsan maabot pa yun na isang plato na ganun kalaki. Ngayon, since tapa series tayo, tapa ang titikman natin. As you can see, ito yung typical na tapa na parang pinrito. First time ko makita. Pinrito siya. Ano tawag sa tapa na parang beef chunks? Ay, beef jerky din. Ang peg. Chewy siya. Alam mo yung parang pinaarawan. Manipis nga lang siya. And parang ang onti niya for 140 pesos. Although dahil mahal ang backup. But, yeah. Ito ang, lagi kang ginagawa sa sausawan, lalo dito sa Super Bex. May chili flakes sila. Nilalagyan ko ng calamansi, ketchup, and toyo. For short, lahat ng nandyan, nilalagay ko. Promise, sarap nito. Parang kang gumagawa ng barbecue. For pork chop to eh, natry ko sa tapa kung masarap naman. Yan. Ayan siya, beshi. So, titikman ko muna alone yung tapa. Kaya siguro lempo lagi na order ko. Kasi for 140 pesos, mas marami siya. Mas sulit yung babayad mo, mas busog ka. Ito parang, siguro dahil mahal nga ang beef. May alat naman, mapaminta, fatty. Para siyang sa Tapa King. But this one is more on the chewier side. Si Tapa King kasi malambot na parang beef samgyupsal lang peg eh. Yeah, bigyan ko to ng 7 out of 10 din. Pero it's not bad. Pero for affordability, affordability on its quality, I'll go for the pork chop na lang since magka-presyo lang naman sila. So, yeah, hindi naman ito yung first time nakain ko dito. Let me know in the comment section kung ano pa ang gusto niyo iparate at ipakain sa akin. Sana nag-enjoy sa video na to. And yun lang. Sana para masarap tulong niya. Ay, di tayo naman. Bye! Hi, Moneymen! So, ito na naman tayo sa ating serye na Tapsilugan. Ayun na nga. Pang-anim na kainan na. As you can see, baka familiar kayo. Andito kami sa loob ng kotse. Yes, you're correct. Charot lang. Isang oras kalahati namin binyahe to. Andito kami ngayon sa may UST. Ano tawag dito? Anong street to? Lacson? Ay, hindi. Lacson yung kanina eh. Basta sa Chades. sabihin nyo na lang sa comment section kung saan. Pero dito kami sa tapat ng Chades. Isa siya sa mga kilalang Tapsilugan daw. And ang dami-dami nag-comment sa inyo na i-try ko nga. So, andito na kami. And unfortunately, kaya kami nandito, nag-take out na lang ako dahil sila ay puno. As you can see, puno sila. May mga nakapila pa. Ayoko naman mag-review ng ganito sa loob dahil, alam mo yon parang
etiquette na lang na huwag masyadong magpapansin. Tsare, ayoko rin makakuha ng attention. So, ang importante lang naman is makatikim tayo ng isang piraso. So, ako naman, ikwento ko short story. Pasok ako from someone na hindi taga dito. Ang dami nangyayari, ang daming staff, ang daming palakad-lakad. Wala akong matanungan kasi may mga kausap yung mga staff. So medyo pumasok ako ng konti. Kinausap ko yung nagte-take out, si ate dun sa loob. Sabi ko, ate, saan po order? Hala, si ate may galit sa mundo. May galit sa puso. Sir, bawal dito sa loob, dun po kayo sa labas kasi may lapit po doon. Sorry, kasi hindi po ako taga dito. Bakit ka nagagalit, ate? Inanong ba kita? I understand naman busy sila, baka pagod din. Ang init sa loob ay mas, deadma. Pero sana sa mga service crew dyan, sa mga nagtatrabaho, sa frontline, sa top with customer, customer facing na trabaho, huwag nyo naman ilabas sa mga customers tulad ng mga taga-south na hindi namin alam, mga probinsyano. For short, huwag nyo i-assume lagi na alam namin yung gagawin kasi there are first timers in your stores baka hindi maganda maging experience. Tulad nyo yan, nag-review tuloy ako sa inyo. Ibig sa kusapin ko sila, wala naman makausap na maayos sa loob. So, kayo na lang. Sinare ko lang experience ko. Pero, it's not a big deal. Pero kasi baka makahanap sila ng katapat nila na, alam mo, ng customer medyo may attitude. Sila din masira. Itatanong nila kung meron nga tao naghihintay sa labas. Randomly, lalabag sa spawn si ate John. Tatanungin yung order mo. So, tinanong ako, bumili ako ng tapa, and tinanong niya kung plastic daw. Ay, kaya pala. Kung styro, may bayad na 5 piso. Kung plastic, piso? Magbayad ako ng 100, ang tapa nila is 95 pesos in total with the styro. But 90 lang talaga siya. Ayan siya. Tikman natin. Nakita nyo? Hindi ko iiwas to, Diyos ko. Wait lang. Kita mo? Kita sa camera. Kulot pa. Pero yun nga. Sunod-sunod naman to si Ate Chades. First time ko, babe. Hindi mo na ako masela. Nakain nga ako ng tea. Hey! Boss! Ayan, iba na lang kainin natin. Nakanya ako ng hindi hugas naan. So, tapa. Sweet, savory. Parang tosino. Homemade tosino ang panlasa ko sa kanya rather than the beef. Para siyang minarinate, pinasok sa ref. Malamang, pinapasok naman sa ref pag binamarinate. Pero yung process niya is, hindi siya katulad nung sa Superbike sa parang dinray, bago iprito. But this one is typical na homemade na tapa, na safe for everyone, masa. For 90 pesos, may buhok ka pang makukuha. Not bad. For your student meal, mura na siya. 90 pesos. Ito. Yung fried rice, kahit attitude yung mga tao, yung masarap yung fried rice. Kaya naman pala daming tao. At lang masarap. Sa lahat na natikman ko ng kanin, the best ang Chades. Masarap siya, be. Promise. Garlicky. Alam mo yung parang overnight rice siya. Para siyang sinaing solely para isangag. Kasi there are rice na sinangag mo na, tapos in-stock mo siya ng matagal, doon tumitigas yung sinangag. Pero, pag white rice mo siyang nilagay sa ref, at saka mo siya ginisa ng bongga na parang chow fan, ganito kalalabasan niya. Buhaghag at the same time, hindi siya dry na moist pa rin. Alam mong high heat yung ginamit nila sa paggisa ng sinangag, kaya siya nagkaroon ng smoky aftertaste, and the garlic flavor is fresh garlic. Plus, may tidbits pa ako nakakain na fresh garlic siya. There's nothing wrong pag gumagamit ka ng mga readily made na garlic toast na toppings. Ang maganda kasi, iba lang yung na-impact or lasang nabibigay niya. There's this freshness na garlicky, buttery na margarine feels. Kanin ang the best sa kanila. Ang lambot. Pero alam mong sinagag pa rin siya. Din yung tapa for its price. Parang hindi siya 90 pesos.
Less the hair and the attitude ng mga staff. Okay si Chadis pala, kaya pala daming nakain dito. Ayun siya, oh. Try ko nga lagyan pa ng ketchup. Siya, beshi, oh. Overall, bigyan ko to ng 9 out of 10 kasi hindi siya lang, if ikukumpara ko siya sa mga natikman ko, sobrang layo niya kay Donggalo. Mas masarap siya kay Tapa King, mas masarap siya kay Super Bex. Next to Matis, eto, Chades. Ay, next to Rodix. Parang ang ranking ko sa kanila, if first ko si Donggalo, second ko si Rodix, third ko si Matis. Sinangag Express pa pala, yun ang masarap. Ulit! Dami kasi. Nangihirap, pero if first ko si Tapa lang ha, Tapa itself lang to ha. The Tapa itself, Donggalo. Next si Sinangag Express. Next si Rodix. Next si Matis. Next si Tapa King ba yun? No? Tapa King. Tsaka Super Bex. Tsaka Tapa King, Super Bex. Tapa King, Super Bex, bottom 2. Ito isusunod ko sa Matis. Tama, no? Pang-apat ko si Matis eh. Pang-lima siya. Pang-lima ko to. So far. Pero bottom mo, Super Bex. Super Bex talaga. Worst experience ko sa series natin. Sa rice, ito ang number 1. Number 1 siya sa kanin. Next kong rice na masarap si Rodix ba yun? Donggalo. So first sa rice, ito. Next ko si Donggalo sa rice. Next ko naman si Sinangag Express sa rice. And then the rest pare-parehas lang sila. Worst kay Super Bex. And yeah, so far, yeah, ang aking overall rating. So, I hope kay Aling Chades ba? Aling Chades, double check lalo na sa sanitary, kasi pagka nasilip kayo sa sanitary permit dahil pa sa video na to, tsare. At saka also sa call out lang din sa mga staff. Alam kong pagod, pero ang dami naman nila eh. Pagod, may designated task, hindi ko alam how your operation works. Pero sana, let's be a little kind. It won't cost you anything to be kind. Kasi tingnan mo, I'm being kind. Hindi naman ako nag-eksena doon or ngayon sa video na may buhok yung pagkain. Pero, ipapost ko pa rin to. Makaganti man lang ako ng konti. So, yun lang. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. And maraming salamat sa mga nag-suggest and sa mga sumusuporta sa ating series. And yeah, let me know in the comment section kung anong sunod nating i-rate. So, yan lang. Sana pa rin masarap ang ulam nyo. Kahit di tayo mayaman. Bye! Punta na kami sa susunod. Hi mga Nibels! So, andito na tayo ngayon sa isa sa mga nire-request nyo at panibagong series na Tapsilugan! So, andito na tayo ngayon sa Quezon City at ang dami nagre-request sa inyo na itry ko ang Vivian's Tapsilugan or Tapsi, di or rig, Tapsi ni Vivian at Bulaluhan. And nag-research na rin ako tungkol sa kanya. And alam nyo ba, it started way back in 1977 from a borrowed capital ng papa niya. So nanghiram siya ng puhunan sa tatay niya. And isa siyang maliit na negosyo lang daw sa Project 6 or Project 3 dito lang sa Quezon City. Hindi ko alam kung saan yun, nabasa ko lang, sinishare ko lang sa inyo. And ayun na nga, siya daw ang nakadiscover ng concept ng Tapsilog, wherein you're going to combine Tapsilog or the tapa, itlog, and rice. And ang goal niya before is to cater the mass. Mga chicken driver, tricycle driver, masa ganyan, M&M. So doon nag-start. And then doon na, pinatawag si Miss Vivian Del Rosario ng
Tapsi Queen ng mga tao dito and talagang kilala siya dito around the area. And as time passed by, bukod sa tapa, silog, mga and all, nagbebenta na rin sila ng iba't ibang lutong ulam. Kita nyo, ang dami-daming ulam from may sabaw, inihaw, lahat. Wala na lang dito yung almusal nyo kanina umaga. Siyempre, pero andito na lahat. So, lalo akong na-curious dahil nga, tsaka naka-discover original. So, I'm quite expecting a lot. Or, yeah, I'm expecting a lot. So, ito na siya. Ang ganda ng pagkakaluto sa itlog. Talagang best for top silog. Hindi ko alam kung anong technique, but tingnan nyo, sobrang fresh ng yolk na anytime pwede mo siyang paputokin. And then ito siya, ito yung hinahanap ko sa tapa. Yung may salsa siya, basa siya, pero hindi siya sobrang dry na alam mo, pinrito lang at binabad sa mantika. Ayun yung sarili niyang mantika. Ito yung wala sa Mati. Sinasabi ko. Alam mo yung sarili niyang mantika? Ayan, Beshi. Sarili niyang mantika na nanggaling doon sa pagka pinakulang na matagal-tagal or habang ginigisa. Sariling mantika. Kasi yung iba, inaano yan. Ano tawag doon? Ano tawag doon? Yung nag-substitute. Siya tawag mo ko yung term. Para gumagawa sila ng substitute na para magmukhang bagong luto at saka mamantika yung pagkain. Nilalagyan nila ng neutral oil na bukod dun sa pinakaano. So kaya oil, nagmumukha siyang oily na hindi malasa. So yun siya. Chunks pa rin siya. At the same time, andun yung gatil, andun yung fat. Hindi siya puro taba na maganit. Hindi siya puro taba. Laman siya and well combined and yung ratio and I mean yung fat and meat ratio niya is balanced naman. And kumbang ito yung amoy ng tapa talagang hinahanap. Bango. Wow. Siya nga. At si Bibian, alam ko na. Galing mo, Ate Bibian. Pagkalapag ng tapa sa dila mo, una mong matitikman, beef, as in, beef, as in, beef, as in, beef. Talaga. Para siya it melts in your mouth. Unang nalalasama is yung alat coming from the soy sauce. And then nagiging siyang linamnam. Nagiging siyang combination ng salty, sweet, umami. Rich siya. For some reason. Rich siya. Sobrang rich. Sana all rich. And sobrang sarap. Alam mo siyang, ito yung na well dry, walang maikit, tsaka kinure siya ng maayos. Kasi yung meat niya is not too tough. And ang ganda ng pagkakaluto sa kanya. Parang hindi siya na dry ng sobrang tagal. Kasi usually pag matagal na tulad nung saan ba yung sabi kong dry na? Parang naging siya chewy na alam mo yun, basta yung flavors are evident pero yung texture niya is matigas na parang dog toy. Tsara. Yung inangatan ng mga aso. Ganun. Paano ko nalaman? Hindi ko rin alam. Hulaan nyo na lang kung paano ko nalaman. Pero overall, the full experience of the tapa is there. Tuwa. I mean, worth it yung isang oras kalahati na biyahe namin. From, galing lang kami nun sa, kay Chades. Grabe. Ngayon, gagawin, ko na siya. Itatry ko na siya with full experience na. Basagin natin yung itlog ni Bibian. Yeah? Wow. Ayan na siya, Beshi. Usually, the full experience itong may itlog. And sinangag. Nakaka-happy naman ito. Diyos ko, Lord. For 175 pesos, sobrang layo ng quality nila. I mean, for that additional 30 pesos difference from the 7 brands na feature natin, mag-add ka lang ng 30 pesos, you'll get this type of quality. Worth it. Be, parang gusto ko na isara yung laban na kay Vivian ang Corona talaga. She truly is the queen of
Tapsi. So overall guys, sobrang na-enjoy ko yung pagkain nito. Sulit ang ibabayad mo doon. Medyo pricey siya if ikukumpara mo doon sa iba na 140 to 145 pesos lang yung range. But naka-dine-in ka, naka-aircon ka, pinapanood ka ng mga tao, nahihiya na. I mean, for 30 pesos, you'll get to experience this. May CR na maganda, may parking, and taga Quezon City, ang swerte nyo, meron kayong bibiyan dito sa area nyo. So I hope meron silang branch dito sa South. If kung meron man, let me know para mapuntahan and sana malapit sa amin. And that's it. For all, Tapsi ni Vivian is Marky Bapa Provo. Coming from me, ako nag-approve ng isang legendary na kainan since the 1970s. But yeah, overall, it's well balanced. It gives you that perfect Tapsilog experience. So, guys, sana nag-enjoy kayo sa video na to. And let me know in the comment section pag may gusto pa kayo ipa-rate na brand or tindahan na may Tapsiloga. So, sana nag-enjoy kayo sa video to and sana parang di ba dyan ulam niya ay hindi tayo mayaman. Bye! Kaya Animals! So, andito na naman tayo sa episode natin ng Tapsilog series na kung saan pupuntahan natin at itatry natin yung iba't ibang mga Tapsilugan na sinuggest nyo sa comment section. So, andito tayo sa ating last stop, last kainan, and last brand ng Tapsilugan na i-feature natin for this series. So, ito ang Friday Everyday. I mean, fry na piniprito na related sa Friday na araw. You get it? Ayun na. Actually, matagal ko na nakita tong brand na to and nag-reach out na sila sa akin to give them a try. Sabi ko, perfect tong series na to for them. Kaya pinuntahan na natin sila ngayon. So, iba't iba yung products nila. Meron din silang, aside from Tapsilog, lahat ng piniprito meron sila. Meron silang mga meals, mga flavored chicken bundles, and mga a la carte meals. And sabi nila, ang bestseller daw nila dito ay CC. But for today, to be fair sa ibang brand, ang ating feature lang is solely sa Tapsilog. As you can see, nakikita nyo, chunks of tapa ang gamit din nila dito, which I like. And then may garlic fried rice din sila, egg, meron din silang soup, and so far sa lahat ng Tapsilugan na napuntahan natin na nag-offer din ng free soup, sila ang nag-iisang may chunks of meat. Well seasoned siya, and as you can see, meron siyang chicken, no? Talagang oily siya, oh. Alam mo matagal pinakuluan either yung chicken or pinaka-meat niya. So, sa ngayon, gagawa man tayo na sausawan. Meron silang parang sariling ketchup, meron silang hot sauce. So, instead of usual na pepper flakes or sili, sila hot sauce ang gamit nila. Para ka naman mas well incorporated. Yan, tikman na natin. Oh, anghang. Ha. Very wrong. Very wrong na inuna. Ayan na siya. Tikman natin. May tapa, oh. Gusto ko yung fat and meat ratio niya rin dito. Balance lang siya. Ayan siya, beshi, oh. Tikman natin. Oh. Actually, alam mo ba, hindi ako nag-i-expect. Hindi ako nag-i-expect sila kasi kailan lang sila nag-start? 2022 lang, no? Then nag-franchise sila last year lang. Nagpa-start sila magpa-franchise last year lang. Dalawa yung company owned. And currently, meron silang 6 na branches across Laguna. Meron sila Santa Rosa, San Pedro, and Binyam. Medyo ka-level siya ni Vivian. Well marinated, well seasoned, very soft, tender. Alam mo yung bawat nguya mo, naghihiwa-hiwala yung fibers ng beef. And then initial taste na malalasahan mo is the umami flavors na nanggagaling sa pinaka-seasoning, either oyster sauce or soy sauce yun. And then may peppery taste ako nalalasahan, hints of sweetness. Meron akong citrusy tangy na nalalasahan na hindi ko alam kung zest na galing, hindi siya lemon eh. Parang lime na kalamansi. Ewan ka, feeling ko lang. Pero yun siya. But overall, flavors complements well with each other. And then, gusto ko yung meron siyang garlic na nilalagay on top. It adds crispiness to it pag nakain mo. I-try naman natin yung rice nila. Rice tayo.
Similar texture siya ng sa Sex. Parehas ng kay Rodix. Texture parang kay Sex. Garlicky. Hints of saltiness siya. May margarine buttery feels ako nalalasahan sa kanya. Nagbibigay ng extra experience pag kinain mo. I-try ko naman siya ng full experience. Despite of it being flavorful at saka powerful, nangingibabaw yung nakalasa ng tapa na. Natikman natin ito sa baw. Ganda, mamay niya. Hindi ko masabing sinigang. Pero maasim siya. Andun pa rin yung, alam mo yung parang nagbabangga yung lasa ng parang nilaga na sinigang. Parang sinapalokang manok. May anghang din. Pero anghang na galing sa, or maanghang lang talaga yung hot sauce. In fairness kay Friday, hindi ko akalain. Perfect. Alam mo, each element complements with each other na dapat kainin mo siya sabay-sabay and sama-sama to have that full Tapsilog experience. Mahirapan ako nito. So far, si Friday, bibigyan ko ng 10 out of 10. Wala akong nakita sa kanyang something na improve. Alam mo yung lasa ng very homey, home cook, sariling personality. Wala akong paalalang lasa sa kanya na makukumpara na nakainan ko before. So this is something na surprising sa ating lahat. And this is very surprising na hindi ko akalain na meron pala dito sa atin sa Binyan, San Pedro, Santa Rosa, Laguna. So you should check this one out and I highly recommend tong tapa nila. So what more pa yung ibang bestsellers nila. So guys, overall itong Friday is Mark Kebab approved and abangan nyo ang ating last episode na kung saan pagbabangga-bagain natin sila sa taste, affordability. Final verdict natin silang lahat and irarank ko sila ng top 9 kung sino ang pinaka-highly recommended ko sa inyong lahat. So far, ang sarap nitong Friday. So guys, salamat sa pagnood at pag-abang ng series na to. I'm so happy at nagawa to dahil medyo challenging, pero salamat sa mga suggestions nyo. And sana nag-enjoy kayo sa buong series na to. So if may suggestions pa kayo, let me know in the comment section at itatry namin gawin yon. So sana nag-enjoy kayo sa video na to and sana parati masarap pag ulam nyo. Ay, di tayo mayaman. Bye! Kain.